Purihin ng Diyos at kayo pong lahat ay makakaupo na at isang maganda at mapagpalang araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pong aking sermon ay nauna ko ng ipangaral sa isang fellowship na ating tinutulungan, yung Light of the Lord Christian Fellowship, bilang isang complimentary sermon doon sa ginawang sermon series ng ating kapatid si Deacon Joel regarding sa the Lord's Sermon on the Mount. Ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 5 to 7. At mamaya, bandang huli, papaliwanag ko kung bakit ito ay nagiging parang complement sa Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus. At dinadalangin ko rin po na itong ating sermon sa umagang ito ay magiging kapakipakinabang o magiging beneficial sa ating iglesia, yamang tayo po ay biniyayaan ng Diyos ng karagdagang pastor at itong bagay na ito ay mahalagang pagpapatotoo na merong ginagawang mabuti ang Diyos sa ating lokal na iglesia. Minsan pa, buksan po ninyo ang iyong mga Biblia sa Efeso pa rin. Muli, babasahin natin yung nabasa na ni Brother Rupert sa Efeso 4. Pero, magsisimula tayong magbasa doon na po sa talata 7. Ephesians chapter 4, verse 7. Ito po ang salita ng Diyos. Subalit, sa bawat isa sa atin ay ibinigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo, kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito? Kundi siya'y bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Pinagkaloob niya ang iba na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro upang ihanda ang mga banal na sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago kayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Alam po ninyo, kung babasahin ninyo itong sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, hindi ito ganon kaikli, pero hindi rin naman ito ganon kahaba. Pwede nyo itong basahin ng 1 hanggang 2 upuan lang. At sa simula pa lang, sa chapter 1 pa lang, makikita na po ninyo, sa akin bilang isang personal na obserbasyon, merong kakaiba at napakaganda ng isa sa mga pinakapangunahing tema ng sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. At para maintindihan nyo yung sinasabi ko, babasahin ko sa inyo yung sinasabi niya sa Efeso 1, versikulo 3, sa Ephesians chapter 1, verse 3. Ano kaya yung isa sa mga pinakapangunahing tema ng sulat ni Pablo? Ang sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, nagpupuri si Pablo sapagkat nakikita niya
na ang katawan ni Kristo, ang iglesia, ay pinupuno ng Diyos ng napakaraming regalo o kaloob. Ano kaya ito? Paunti-unti nilatag ito ni Pablo mula chapter 1 and chapter 2. Unang-una na dito ay yung pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanan sa pamamagitan ng gospel, ng ebanghelyo. Sa chapter 3 naman, pinaliwanag naman ng apostol ang pinagpala at napakayamang katayuan ng bawat Kristiyano kay Kristo, na kung saan maging ang mga hintil, hindi lang mga Hudyo, kundi maging ang mga hintil ay minarapat ng Diyos na tumanggap din ng kaligtasan kay Kristo at mapabilang sa kanyang bayang banal. Sapagkat sa lumang tipan, alam natin na iisa lang, may exclusivity yung covenant people of God, at ito lang yung national Israel. Pero sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat, paunti-unti, ito ay misteryo. Ano yung misteryo? Na maging ang mga non-Jewish people, tayong mga Pilipino, mga hintil, co-heirs din pala. Magiging extension pala tayo ng covenant people of God. Magiging tipa ng bayan din pala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo sa pakikipag-isa natin kay Hesukristo. Sa madaling salita, pinapakita ni Pablo sa kanyang sulat ang isang anggulo ng relasyon ng Diyos at ng mga banal. Sa bahagi ng Diyos, kung makikita, I admonish you, basahin ninyo sa inyong tahanan ang buong sulat ng Ephesians at makikita niyo yung sinasabi ko. Sa parte ng Diyos, bigay siya ng bigay, ng bigay, ng bigay, ng bigay, ng bigay ng mga makalangit at espiritual na kaloob sa mga banal. Habang ang mga Kristiyano naman, tanggap na parang overwhelm na ang iglesia ng Diyos. Pero dahil ang mga kaloob na ito ay spiritual nga, nakikita ba to? Hindi. At dahil ang mga banal, kahit tayong mga Kristiyano na, ay may nananatili pa tayong mga immaturity at kailangan nating lumago, hindi lahat ng mga bagay na ito ay na-appreciate at nauunawaan o naiintindihan natin all at once. Kaya hinimok ni Pablo ang mga Kristiyano sa Efeso, at ito'y paghimok na rin niya sa atin, na atin daw siya sa atin ang kalaliman ng hiwaga at karunungan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi niya sa chapter 3, verse 18 to 19, sabi niya, aking dinadalangin, so nagpe-pray, nananalangin si Pablo na ang mga Kristiyano magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok. Ibig sabihin, lumago tayo na maunawaan natin paunti-unti, kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala natin ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ibig sabihin, doon sa overwhelming numerous gift of God to us, na hindi lahat makokomprehend natin, pinapanalangin ni Pablo na lahat ito paunti-unti nating makomprehend. At bilang tugon, pupunta na tayo sa chapter 4, dun sa ating binasa, bilang tugon sa mga katotohanan ng spiritual na kaloob na ito mula sa Diyos, dapat tayong tumugon sa pamumuhay bilang Kristiyano. At paano natin gagawin yon? Sinimulang himukin. In-encourage ni Pablo ang mga Kristiyano sa chapter 4 na lumakad ng nararapat sa pagkatawag ng Diyos sa kanila. Ang hangarin nito ay ang pagkakaisa, Christian unity. Pero ang Christian unity ito ay dapat nakasalig, nakabase sa Espiritu Santo at sa mga doktrinang itinuro ng ating Panginoong Hesus. At sa kabila ng paghimok na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa bilang iglesia, sinasabi naman niya at pinaliwanag ni Pablo mula verse 7 onwards,
na bawat miyembro ay may kanya-kanyang kaloob na bigay ng Diyos. At ito'y mabiyayang ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mahal na iglesia para makamit nila yung tinatawag na Christ-like unity in the Spirit. Hindi pwedeng basta lang tayo nagkakaisa. Malay mo, nagkakaisa tayo pero in opposition to the will of God. Hindi po yun. Ang magiging kalikasan dapat ng pagkakaisa ng iglesia, pagiging Christ-like, kawangis ng Panginoong Hesus. And to be more specific, ang nabanggit na mga kaloob dito, alam niyo po si Pablo, ilang beses siyang nagbigay ng mga detalye ng mga kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. Pero dito, specifically, ang tutukoy niya, ang tinukoy niya mga kaloob ay yung mga opisina sa loob ng iglesia na namumuno at nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya makikita natin yung balanced church dynamics dito. Unity in the faith that is achieved through Christ's diverse gift. Yung pagkakaisa sa pananampalataya na nakakamit sa pamamagitan ng iba't ibang kaloob ng Panginoong Hesus. Tinatawag ito ng ibang evangelicals na fivefold ministry para sa nourishment ng buong iglesia. At marami rin namang mga well-meaning evangelicals ay may maling pangunawa dito. So ito yung bibigyan natin ng konting klarifikasyon ngayong umaga. At kasi yung iba naman, tahasang binabaluktot ito para kanilang pagsamantalahan yung kanilang iglesia, yung miyembro ng kanilang iglesia, kapag nakikita nila yung kamangmangan o yung ignorance ng kanilang member. Mahalagang malaman ng isang iglesia kung ano yung benepisyo ng mga kaloob na ito at kung anong kaloob yung hindi na umiiral at anong kaloob pa yung nagpapatuloy para mapangaralan at lumago sa spiritual maturity ang iglesia ng Diyos. Itong iba't ibang spiritual na kaloob ay galing mismo sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang pananagumpay laban sa kasalanan at kay Satanas. In essence, binabahagi lamang ng Panginoong Hesus yung kanyang mga samsam or spoils sa kanyang mga tinubos na dati ay bilanggo ng kasalanan at ng dyablo. Iba-iba man itong mga kaloob na ito at hindi man lahat ay pinagkalooban ng kaloob na ito, ang layunin naman nito ay paglago ng buong iglesia para tayo ay magkaroon ng pagkakaisang spiritual. Kaya ang mensaheng nais kong ibigay sa atin sa umagang ito ay ang tagumpay ni Kristo sa krus laban sa kamatayan at kasalanan ay nagbibigay kaloob sa mga banal para lumago ayon sa kanyang wangis. Minsan pa, ang tagumpay ni Kristo sa krus laban sa kamatayan at sa kasalanan ay nagbibigay kaloob, nagbibigay regalo sa mga banal para lumago ayon sa kanyang wangis. Christ's victory on the cross against Satan and against sin provides gifts for the saints' growth in conformity to His image. Bago tayo makakilala kay Kristo, mga kapatid, tayo ay tinatawag ng Biblia na anak ng pagsuway at kapuotan. At kahit pa tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, dahil tayo nahulog sa kasalanan, tayo'y patay sa espiritu at tayo ay nabibilang kay Satanas. Pero nang tayo'y iligtas ng Diyos at sumampalataya kay Kristo, nagsimula na yung tinatawag na redemptive or restorative work of God sa ating buhay. Restorative dahil tayo ay paunti-unting dinadalisay ng Diyos para mahubog sa kanyang orihinal na disenyo nung tayo'y nilikha. At ano yun? Tayo'y manumbalik para maging kanyang kawangis. Sumasang-ayon ba kayo doon? Because God created man in His own image.
And since Christ is the image of the invisible God, si Kristo ang imahe ng hindi nakikitang Diyos, sapagkat si Kristo mismo ay tunay na Diyos at tunay na tao, tayo ngayon ay hinuhubog ng Diyos Ama sa wangis ng kanyang anak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito yung layunin ng mga kaloob na ito, to lead the church in the unity of the Spirit and to be conformed in Christ. May tatlong bagay tayong titingnan mula sa ating teksto. Una, yung pinagmulan ng mga kaloob, the source of the gifts. Pangalawa, ang mga kaloob at ang kanilang tungkulin, the gifts and their roles. At pangatlo, ang layunin ng mga kaloob, the purpose of the gifts. Tingnan muna natin. Siyempre, kung may kaloob, may pinagmulan ng kaloob. Who is the source of this gift? Ito'y walang iba kundi si Kristong mananagumpay. Christos Victor. Christ the Victor. Ito yung sinasabi ng talata 8 hanggang 10. Makita ninyo, kaya natin binasa kanina, yung buong Psalm 68, yung awit 68, sapagkat in-apply ni Pablo yung Psalm 68 verse 18 sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang awit 68, ang Psalm 68 ay tinatawag na victory psalm or victory hymn para sa haring nanalo. To be specific, ito yung awit ni David nung siya'y nanagumpay at nakubkob niya ang syudad ng Jerusalem. Pero in a broader application, sa Old Testament, mga kaibigan at kapatid, siguro alam ninyo na kapag merong nagdidigma ang dalawang kaharian, hari laban sa hari, ang tradisyon, kapag yung nanagumpay na hari ay nagapi na at nasakop na yung kabilang bayan at natalo niya o napatay niya yung talunang hari, isang tradisyon ay magkaroon siya ng victory parade sa kanyang kaharian. I-welcome siya ng victory parade. Dito, ipaparada ng victorious king at ng kanyang mga sundalo yung kanilang mga samsam or spoils of war, maging yung mga POWs, the prisoners of war, yung kanilang mga naging bihag, at minsan pa nga, medyo graphic lang, yung pugot na ulo nung tinalo nilang hari. Ito yung ginawa ni David nung tinalo niya si Goliath. Pinugutan niya tapos dinala niya pabalik sa kanila yung ulo ni Goliath. Dito, ito yung magiging bragging rights. Ito yung trophy, war trophy ng victorious king. And then, yung mamamayan ng kanyang kaharian, tradisyon nila na bigyan nila ng kaloob o regalo yung kanilang nagtagumpay na hari. Ito yung in-apply ni Pablo sa Panginoong Hesus. Nung sinabi niyang ang bumaba, ito'y tumutukoy sa incarnation o pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, sukdulan na siya'y mamatay hanggang sa krus ng Kalbaryo at ilibing sa libingan. Ngunit sinasabi na siya rin ay umakyat sa kaitaasan ng kalangitan. Ito naman yung tumutukoy sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, at hindi lang yon, siya'y muling bumalik sa kanyang trono sa kalangitan, tangan-tangan na yung pagkatalo ni Satanas, yung kanyang pagkapanalo sa kamatayan, sa kasalanan, at kay Satanas. At meron din siyang tinatawag na ito na nga, POWs, prisoners of war. Pero itong mga prisoners of war na to, di ba, kung maiisipan natin, prisoners of war, siguro nagbabalik tanaw sa inyo yung World War II. Di ba, pag naging prisoners of war yung mga lolo natin ng mga Hapon, alam natin, gruesome yung karanasan nila. Pero itong prisoners of war ng Panginoong Hesus, nagagalak sila. Alam niyo bakit? Tayo yun eh. He has brought us out of darkness into His marvelous light. Kaya ibang aplikasyon yung prisoners of war dito. Ito na yung mga
bihag dati ni Satanas na ngayon ay bihag na ni Kristo, pero ang pagkabihag natin kay Kristo, true liberty, kalayaan. At dahil doon, hindi lang tayo magiging POWs, magiging kasapi na rin tayo o naging kasapi na rin tayo ng pagkamamamayan ng kanyang kaharian. At ito yung, kung papansin ninyo, may naging pagkakaiba yung citation ni Pablo sa Psalm 68. Sapagkat sa Psalm 68, ang sinabi, yung mga mamamayan ang nagkaloob sa hari. Pero dito, nung sinate niya to, nagbaliktad. Yung hari ang nagkaloob sa mga tao. Ibig sabihin, napakabuti ng ating Panginoong Hesus, ng ating mananagumpay na hari. Si Hesus bilang victorious king, ang siyang nagbigay ng mga kaloob sa mga mamamayan ng kanyang kaharian. Ang mga regalong ito ay mga gifted man na mamumuno sa iglesia ng Panginoong Hesus para sa spiritual maturity upang tayo dahan-dahan ay uusad sa kanyang pagiging wangis. Ang katagumpayan ni Jesus sa krus ay kalayaan naman ng mga taong tinubos niya mula sa kasalanan. Katulad na nasabi ko po kanina, ang mga tao nooy wala pa kay Kristo ay parang prisoners of war ng dati nating Panginoon, si Satanas. Bilanggo tayo, alipin tayo ng kasalanan. Walang pag-asa sa kaharian ng Diyos at mamamayan ng kaharian ng kadiliman. Ngunit nung tayo'y patawarin at iligtas ng ating Panginoong Hesus, Kanya din tayong pinalaya at kinalas yung ating kadena o tanikala na minsang binigay sa atin, tinali sa atin ni Satanas. So in a sense, hindi lang tayo pinalaya ng Panginoong Hesus. He has also made us soldiers of His army. Inarmasan din tayo, inequip din tayo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga kaloob na ito. Yung mga lalaking Kanyang pinapatayo upang magkaroon tayo ng kapangyarihan para labanan yung dating sumakop sa atin, ang ating kaaway na si Satanas. Ito yung sinasabi ni Paul sa same letter sa Ephesians chapter 6, yung the whole armor of God. Alam niyo po, nung American Civil War, maraming mga Black Americans, mga African Americans, ay mga dating alipin na pagmamay-ari ng mga puti. Pero isa sa mga pangunahing dahilan bakit nagkaroon ng American Civil War, dahil maraming mga puti ang nais ng bigyang kalayaan ang mga itim. At yung mga itim na nakalaya, hindi lang sila basta nakalaya at naging ordinaryong mamamayan. Marami sa kanila, pagkatapos nilang palayain, inarmasan sila ng mga puti. Sumama kayo. Labanan ninyo yung mga dating ninyong master na umalipin sa inyo upang maipanalo natin ang ganap ninyong kalayaan. In a sense, ganun din po yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa ating iglesia hanggat hindi pa siya bumabalik upang sunduin ang kanyang iglesia. Hindi niya tayo pinapabayaan sa pangil ni Satanas. Tayo'y nilalakipan ng kapangyarihan at inaarmasan ng ating Panginoong Hesus at ang pinagmumulan nito ay yung kanyang pananagumpay sa krus ng Kalbaryo at instrumento yung mga kaloob na ito, yung mga kalalakihang kanyang pinatayo nung una at hanggang ngayon ay mga pinapatayo. Kaya tumingin tayo sa tagumpay ni Kristo bilang kapangyarihan ng iglesia na supilin ang gawa, ang mga panlalansi ni Satanas. Alam natin na bilang mga individual na Kristiyano, nahihirapan tayo sa araw-araw na pakikipagbaka natin sa mga kasalanan. Pero huwag tayong manghina o manlupaypay, mga kaibigan at kapatid. Ang laban ay naipanalo na sa krus ng Kalbaryo. Ito'y pinanalo ni Christus Victor, Christ the Victor.
Yun dapat yung nag-aapoy ng motibasyon sa atin sa kabila ng ating paulit-ulit na pagdapa sa kasalanan. That sin will someday go away in the grace and in the power of Christ's name. At maganda, complementary rin yung ating Sunday School ngayon. Sapagkat yun yung kapamaraanan ng biyaya ng ating Panginoong Jesus. Kapag i-deprive mo yung sarili mo ng mga means of grace, you will really fall away. Bilang iglesia, haharapin natin ang iba't ibang uri ng pang-uusig ng mundo sa ating pananampalataya, and we will be pressured. Ipe-pressure tayo ng mundo para ikompromiso ang ating pananampalataya, ang ating mga konbiksyon. At dapat maunawaan natin na sa likod ng mundong ito, ang totoong nagkokontrol sa kanila ay ang ating kaaway na si Satanas. Kaya palagian nating ipangaral ang ebanghelyo na nagsasabi at nagdedeklara that Christ reigns as King. Si Kristo'y naghahari. At ang kanyang katagumpayan, ang pinagmumulan ng kalakasan ng iglesia, kalakasan para supilin ang gawa ni Satanas. Kaya kung ikaw, kaibigan, ay wala pa kay Kristo, nais kong sabihin sa iyo, nais kong malaman mo na wala ka sa kaharian ni Kristong nananagumpay. Nandun ka pa sa kaharian ng masamang hari na talunan. Ang pangalan niya ay Satanas. Wala ka pa sa liwanag, ikaw ay nasa dilim pa, kaibigan. At sinasabi ko sa iyo, yung pagkatalo ni Satanas ay isasama ka sa walang hanggang kapahamakan. Ngunit si Kristo'y nanagumpay, inako niya ang puot ng Diyos, ang pintuan ng biyaya at kapatawaran ng Diyos Ama ay nabuksan at ngayon ay iniimbitahan kang pumasok, magsisi ka at manampalataya ka sa katagumpayan ni Kristo mula sa kasalanan. Sa pangalawang punto, tingnan naman natin, ano yung mga kaloob? Ano yung mga kaloob? The gifts and their roles. Ito yung makikita nating sinasabi ni Pablo sa verse 11 and 12. Katulad nga ng sinabi ko kanina, maging sa ibang sulat ni Pablo, specifically sa 1 Corinthians chapter 12, nagsulat din si Pablo ng mga spiritual gifts. Pero yung sa 1 Corinthians chapter 12, ang detalye nun ay mga spiritual na kaloob ng Diyos sa mga individual na Kristiyano. Itong sa Efeso 4, ang tinutukoy niya ay mga kaloob ng Diyos para sa pangkalahatang iglesia, para sa ikatitibay at ikalalago ng iglesia. So magkaiba yung dynamics pero may connection ito. Ang mga spiritual na kaloob nito sa chapter 4 verse 7 following ay kaloob nga ng Diyos sa iglesia, which is the fivefold ministry na magiging tagapamuno at tagapagturo ng iglesia. Pero kailangan nating maintindihan na itong fivefold ministry na ito ay nahahati sa dalawang kategorya. No? Binigyan ko lang ito ng sariling description. Yung unang kategorya ay yung foundational and temporal. Foundational and temporal. At yung pangalawang kategorya ay perpetuating o na mga nagpapatuloy. Ano yung mga foundational at temporal? Ito yung apostol at mga propeta. Ang mga apostol ang naglatag ng pundasyon ng iglesia sa bagong tipan. Sila yung mga direct eyewitness ng mga turo at gawa ng Panginoong Jesus. At sila yung mga pinagpahayagan ng salita ng Diyos upang ito'y isulat. At naging katuwang naman nila yung mga propeta. Meron din mga propeta sa bagong tipan, ha? Basahin ninyo yung Book of Acts. May mga prophets and prophetess doon. Katulong nila ang mga propeta sapagkat sila yung mga pinagdaanan ng special revelation ng Diyos sa mga maliliit na lokal na iglesia noong New Testament age. Nagpaliwanag din sila ng mga propesiyang mahirap unawain ng mga ordinaryong Kristiyano hanggang sa matapos na nga
ang pagsusulat ng Biblia o yung canon. At dahil sila yung foundational, ano ibig sabihin ng foundational? Meron bang pundasyon na tinatatag sa taas o sa ilalim? Ang pundasyon ng bawat gusali nasa ilalim. Ibig sabihin, they have served their purpose. Nagampanan na nila yung kanilang layunin na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. So kaya sinasabi natin na sa panahon natin ngayon, wala nang apostol at mga propeta. Pero dahil ang kanilang mga turo na galing sa Diyos ay pundasyon ng iglesia at kailangang ipagpatuloy na ituro, sinong dapat magpatuloy ng pagtuturong ito? Dito na papasok yung pangalawang kategorya, yung mga nagpapatuloy na kaloob, yung mga perpetuating office, which is ebanghelista. Ang stricter sense ng ebanghelista, bagamat pwede tayong mag-evangelize, street evangelism, ang parang pinaka-full-fledged office nito ay yung mga church planters o mga missionary. Dinadala nila ang ebanghelyo ng Diyos sa mga lugar na hindi pa napapangaral si Kristo. At kung titingnan niyo ang pagkasulat naman, elders and teachers. Ibig sabihin, hindi ito dalawang magkahiwalay na tao, ito ay tumitingin sa iisang tao lamang, ang elder o ang pastor. Sapagkat walang pastor na hindi marunong magturo. So elder and teacher ay nasa possession ito ng iisang tao lamang. At sila naman yung binigyan ng Diyos ng pamumuno sa iglesia, nagpapastol, nagtuturo ng mga doktrina at salita ng Diyos na nangangalaga sa kaluluwa ng bawat banal. Ang tungkulin nila, sabi mismo ni Pablo, upang ihanda ang mga banal. Nung sinilip ko po ito pabalik sa Griego, napakaganda. Ito po ay to train, to lead the people to exercise. Sino dito ang ayaw mag-exercise? Gusto yung laging parang potato couch lang. Yung ayaw mong bumanat ng buto sapagkat the day after you exercise, ang sakit ng mga kalamnan mo. Well, kung Kristiyano ka, di man physically, pero yung spiritual mo kailangan sanayin. Kailangan mag-exercise. At ito yung isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga elder o ng mga pastor natin. Tayo ay hihimukin nilang mag-train, magsanay at ihanda ang iglesia at ibalik ang orihinal na disenyo ng Diyos sa loob ng simbahan upang bilang iisang katawan, ito yung sinabi sa chapter 4, verse 1 to 6, bilang iisang katawan, ang bawat parte ay gagana o kikilos sa tamang layunin at ayos nito. Again, sa illustration ng ating pag-exercise sa ating physical na katawan. Kapag kalahating taon kang din nag-exercise, tapos isang araw bigla ka nag-exercise, pakiramdam mo, ang sakit ng mga joints mo. Kasi nga, ang tagal natulog. Ang tagal naging stagnant. Yun talaga ang mararanasan ng mga bawat mananampalatayang hindi pa trinain o sinanay. Kaya po, andito ang mga elder upang simulan tayong sanayin. Kaya, ano yung connection nito sa 1 Corinthians chapter 12? Diba? Sinabi ko po, pag binasa ninyo ang 1 Corinthians chapter 12, individual spiritual gifts. Anong connection nito sa chapter 4 ng Ephesians? Sila po, ang mga elder ang magsasanay, paano natin magagamit ang ating individual spiritual gifts para maging kapaki-pakinabang ito sa local church. Upang wala pong binigay na spiritual gifts ang Panginoon sa atin na ating ikukubli lang. Kaya nga tayo binigyan para ito'y magkaroon ng bahagi sa katawan ni Kristo. Kasi nga tayo'y bahagi at ang bawat isa ay parte o bahagi ng iisang katawan. Tinuturuan ng mga gifted men ang ibang mananampalataya na madiskubre ang kanilang God-given gifts para maglingkod sa katawan ni Kristo. At kapag ito'y na-achieve, ito'y magre-resulta sa ikatitibay. Ito na po.
ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sumula doon sa katawan na pag nagkaroon ka ng general check-up, ang taas ng blood cholesterol mo, ng blood sugar mo, grabe yung hindi maganda yung stamina mo. Kapag ang isang tayo nagsimulang mag-ensayo, gaganda yung statistics o gaganda yung kondisyon ng body mo, at ganun din yung sinasabi ng Apostol Pablo dito. Sa spiritual na aspeto, kapag ang bawat mananampalataya ay tuturuan na gamitin ang mga kaloob nilang galing sa Diyos para sa kontribusyon sa bawat lokal na iglesia, magre-resulta ito ng isang katawan ng Panginoong Hesus na matibay, banal, at may maturity. Ibig sabihin ng proseso na ito ng paglago ng isang iglesia sa spiritual maturity ay para sila ay maging tabernakulo ng Diyos. Ano po yung tabernakulo ng Diyos o templo ng Diyos? Isang maikling description nito, a suitable dwelling place of God's presence. Yun po ang isang maikling description ng temple of God or tabernakulo ng Diyos upang tayo po ang one Holy Catholic Church, not the Roman, but yung Universal Church na magmamanifest sa bawat local church ay maging suitable dwelling place. Katanggap-tanggap at angkop na pananahanan ng presensya ng Diyos. Ang punto po dito, ang spiritual na kaloob o yung mga elders ay binigay para sa atin para tayo'y pakainin, pamunuan at turuan ang mga banal sa spiritual maturity upang bilang individual na Kristiyano at bilang iglesia, tayo'y maging angkop na banal na tabernakulo ng Diyos. At dito po tayo pupunta sa pangatlong punto ko. Ito yung layunin. Bakit pinagkalooban tayo ng Diyos, ng Panginoong Hesus? Ng mga kaloob na sa context nito ay yung mga elder at mga missionary, mga kalalakihan. Ang spiritual maturity ng mga mananampalataya, alam natin ay iba-iba. Yung iba ay may certain level of maturity na, yung iba ay nasa estado pa rin ng immaturity. Matatawag ba natin itong pagkakaisa sa Espiritu? Kung hindi pa pantay-pantay ang ating spiritual maturity, so hindi pa natin ito matatawag na pagkakaisa sa Espiritu. Ngunit sinasabi ni Pablo, dito pa rin sa ating teksto, ang layunin nito ay makarating sa pagkakaisa ng pananampalataya. Totoo man na iba-iba yung degree ng maturity ng bawat Kristiyano. Alam natin, sapagkat patuloy tayong tumatanggap ng mga new converts, new covenant members, pero ang hangad ng Diyos na ang lahat ng mananampalataya ay malaman ang body of revealed truths which constitute the Christian faith. Makita po ninyo yung sinabi dito ni Pablo na makarating sa pagkakaisa ng pananampalataya. Yung salitang pananampalataya dito or faith, hindi ito yung ating deep personal conviction sa mga ginawa ng Panginoong Hesus. Pag sinabing dito, yung faith na to, ito yung group of doctrines that constitute the Christian faith. Ito po yun. Katulad nung paggamit ni Jude doon sa salitang faith. Hindi ito yung, bagamat ito ay angkop din, pero hindi ito yung tinutukoy na faith na paniniwala natin sa ginawa ni Kristo, kundi yung isang function o isang definition ng faith, yung body of doctrines that constitute the Christian faith. Ito po yun na magkaroon daw tayo ng pagkakaisa. Ibig sabihin, sana maging pantay-pantay yung ating pagkaunawa at pagtanggap dito sa mga katawan o sa grupo ng mga doktrinang ito na kapag ating pinanampalatayanan, tayo ay lalago sa kabanalan, particularly the gospel. Ang layunin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia ay tayo'y lumago sa pagkaunawa, tumibay sa conviction sa mga katotohanan nito
bilang malalim na pagkakakilala sa Kanya. Papayag ka ba na ang pagkakakilala mo sa mga mahal mo sa buhay ay mababaw lang? Halimbawa, ilang taong ka ng kasal sa iyong esposa, sa iyong asawa, ang kilala mo lang sa pagkakakilala mo sa kanya ay napakababaw. Hindi po yun ang nais ng ating Panginoong Diyos. Gusto niyang lumalim tayo sa pagkakakilala sa Kanya sapagkat the deeper we know our God, the deeper our love for Him grows. Lumalago din ang ating pag-ibig sa Kanya. At sino yung sukatan? Sino yung gabay ng isang perpektong tao? Sapagkat ang pinupunto ni Pablo dito sa kanyang teksto, magkaroon tayo ng sukdulang antas ng spiritual maturity. Ang tanong, ano yung standard? O mas magandang tanong, sino yung benchmark? Sino yung ating perfect standard? Ito yung walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang pinaka-templo ng Diyos. Siya ang pinaka-perpektong templo ng Diyos Ama at siya ang imahe ng hindi nakikitang Diyos. Sabi nga, in whom the fullness of the Godhead dwells bodily. At ang ating pakikipag-isa kay Kristo ay nagdadala rin sa atin sa katotohanan at maging tayo, ang bawat mananampalataya, ang bawat iglesia, ay nagiging tabernakulo rin ng Diyos. Si Kristo ang perpektong sukatan na dapat pagbatayan ng isang iglesia para makamit ang Christ-like maturity. Ngayon, nabanggit ko po kanina na itong mensaheng ito ay naging complementary message para sa Sermon on the Mount. Parang ang layo ng connection, no? Pero kung familiar na po kayo sa Sermon on the Mount, makikita ninyo ang mga turo ni Kristo sa Matthew chapter 5, 6, and 7, yung beatitude, being the salt and the light of the world, yung gospel-driven obedience to the Ten Commandments, itong lahat ay katangian ng pagiging buhay born again. Ang pinagbuhatan ni Kristo yung Old Testament, pero in-overrule niya yung maling interpretation ng mga Pariseo sa pagtuturo nito. Ngayon, ang tinuro niya, yung turo niya ay yung tamang interpretasyon ng Old Testament, especially ng law, sapagkat ito ngayon yung description ng buhay ng isang born again o ng isang Kristiyano. At ano ba ang isang taong Kristiyano? Ito ay buhay na nasa ilalim na ng kaharian ng Panginoong Hesukristo. And again, kung dito sa ating teksto, ang pinaka-perfect standard ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus, kung tatanungin natin, paano natin mapapamuhay ang Sermon on the Mount ng Panginoong Hesus? Kanino tayo titingin para maging magandang ehemplo? Walang iba kundi doon din sa nag-preach ng Sermon on the Mount, ang Panginoong Hesus. And since that is a sermon, yun ay isang preaching o pangangaral, makukonsider ito bilang pastoral na obligasyon ni Kristo sa kanyang iglesia. Yun pala ay isang pastoral work sapagkat ang pangunahing obligasyon ng elder ay mangaral. At si Kristo ang pinakapangunahin nating pastor o pastol, yung Sermon on the Mount ay isang pastoral preaching sa kanyang buong iglesia. Ang tanong, paano natin yun imapapamuhay samantalang wala na ang Panginoong Hesus? Bumalik na siya sa kalangitan. Ito ngayon yung magdudugtong, ito ngayon yung magiging bridge sa ating teksto. Sapagkat sa kabila ng physical absence ng ating Panginoong Hesus, spiritually, He is still present in the midst of His church by raising up elders, by raising up pastors
na silang magpapatuloy para ating maipamuhay pa rin yung description ng Sermon on the Mount at nitong teksto na ating tinatalakay sa umagang ito. Kaya naman, magpasalamat tayo sapagkat ang mga spiritual na kaloob ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia, at dito sa tekstong ito, ang mga kaloob ay yung mga elder, mga pastor, ay patunay lamang na kanyang ginagampanan, patuloy na nagiging pastor ang Panginoong Hesus sa kanyang bride, sa kanyang iglesia. Pinapatunayan din ito na walang hanggan yung pag-ibig, nagpapatuloy yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa kanyang minamahal na katipan, ang kanyang iglesia. Kaya bilang aplikasyon sa ating mga nakita ang katotohanan, saliksikin natin mga kapatid, ang banal na kasulatan bilang pangwakas at tiyak na otoridad ng ating iglesia. Saliksikin natin. Kung dito ba tayo dinadala ng elder at mula doon, ipanalangin natin na tayo'y gabayan at pamunuan ng ating mga pastor sa Christ-like maturity. At kapag na-attain natin ang Christ-like maturity, makikita na rin natin yung ating unity in the Spirit, pagkakaisa sa Espiritu. Ipanalangin natin yung mga pinagkaloob ng Diyos sa atin, yung mga pastor, na sila ay pag-ingatan ng Panginoon mula sa mga patibong at sa gawa ng kaaway, na wag silang panghinaan at wag silang mahulog sa kasalanan, at sila man din ay lumago pa sa pagkakakilala sa Panginoong Hesus, at yung kanilang buhay ay maging kagalakan at kalakasan sa buhay ng mga lokal na iglesia. Ganon din, ipanalangin din natin yung pagkakaisa ng elder at ng mga member ng church, that we will meet in the middle in our koinonia or biblical fellowship in the Lord Jesus Christ. Kaya makita mo na, alam po ninyo, hindi naman taliwas sa ating kaalaman na marami tayong kapatid na iglesia ang may kakulangan sa pastor o iba ay walang pastor. Pero dito sa ating lokal na iglesia, magpasalamat tayo sapagkat ito'y pagkilos ng Diyos na nagdaragdag siya ng pastor. Ibig sabihin lang nito, gusto niyang sabihin na hindi ko pinapabayaan ang lokal na iglesyang ito sapagkat iniibig ko ang mga anak ko na nandito. E paano naman yung mga taong wala pa kay Kristo? Paano ka kaibigan kung wala ka pa kay Kristo? Nasabi ko na kanina na ikaw ay nasa kaharian ng kadiliman at dahil si Kristo ay aming pastol, para ka namang tupang ligaw. Wala kang pastol. Ikaw ay bukas na bukas sa mga lobong lalapa sa iyong kaluluwa. Ngayon na napapakinggan mo ito, sinasabi ko sa iyo na si Kristo ang mabuting pastol. Magsisi ka sa kasalanan mo at lapitan mo siya upang ikaw ay mapatawad at kanya-kanyang dadalhin sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos at mahabagin naming Ama sa langit. Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, na mas angkop gamitin dito sa sulat ng Efeso ang katagang siksik, liglig at umaapaw na mga kaloob mo sa iyong mga banal. Madalas, O Diyos, napakababaw ng aming pangunawa dito. Ang pangunawa namin dito, pera, kotse, karangyaan, kasikatan o kapangyarihan. Ngunit, higit pa pala dito, Panginoon, ang inirereserba mo sa iyong iglesia. Ang tunay na kaloob mo pala, nagdadala sa amin sa mga eternal na satisfaction, Panginoon. Nagpapabanal sa amin, nagpapatibay sa aming mga pananampalataya. Nawa, buksan mo ang aming mga mata, paglawakin mo po ang aming pangunawa at lumago kami sa pagkaalam at pagkaunawa ng lahat ng mga bagay na iyong pinagkaloob sa mga banal. At gamitin namin ito upang gamitin namin ang aming mga sarili upang maging kapaki-pakinabang sa aming lokal na iglesia. Upang kami ay makarating sa pagiging wangis ng aming Panginoong Hesus.
Ito dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.